201 hanggang 210. Sinabi ni Elsa, isang maliit na bagay, bakit ako pupunta? Ate, ito ay isang maliit na bagay, ngunit ngayon ito ay isang malaking bagay, pumunta ka na lang sa London window at tingnan mo. Pumasok si Elsa sa London window at tumingin, nagulat, ang hamon ni Ben kay Yana ay nadagdagan ng higit sa 1.5 milyong mga tugon na nangyayari sa London Forum. Gagawin ito ni Yvonne sa anumang paraan para ipaglaban ang kanyang ama. Sumimangot si Elsa. Oo, natatakot ako na magiging napakaraming tao sa susunod na linggo, na maraming tao ang nagmamadali upang makita na ako ay iyong kapatid at malamang na bibisita sa paaralan. Maliit na bagay, ngunit ngayon ay naging isang malaking bagay. Hindi nakaimik si Elsa, kung ganoon, pupunta ako sa Palanan High School, gusto kong makita kung talagang kayang hamanin ka ng Ben na iyon sa ganoong mataas na profile na paraan. Ngumiti si Yana na parang bulaklak, inaasahan ko rin, sana hindi niya ako biguan. Tumayo si Elsa, sige, samahan mo ako sa sword practice ngayong weekend, ilang araw na tayong hindi nag-practice ng magkapatid. Manam. Pumasok ang dalawang kapatid na babae sa basement training ground. Nang bumalik si Lance sa bahay, si Sally ay nagtatampo pa rin dahil si Lance ay nakipag-date kay Bella, at nagulat siya nang makitang bumalik si Lance sa lalong madaling panahon. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Bumalik ka kaagad, pumunta ka sa kwarto ko at gawin mo ang iyong takdang aralin, ipapaliwanag ko sa iyo ang takdang aralin na itinalaga ng guro. Tumingin si Sally kay Lance nang may matinding pananibik, sa sandaling iniwan siya ni Lance sa gilid, naramdaman niyang boring ang bahay, ngayong bumalik na si Lance, nakakaramdam na naman siya ng interes. Hindi nakaimik si Lance, wala ka na bang ibang gagawin kundi hayaan mo akong gumawa ng mga lessons, it's a great weekend, hayaan mo akong mag-aksaya ng oras ko sa iyo para gumawa ng lessons, may tubig ako sa utak ko ayokong makipag-usap sa iyo. Si Sally mismo ang naagrabyado at bumalik sa kanyang silid. Nakita ni Lance na tila galit si Miss, at lihim na inisip kung lumayo na ba siya, hinayaan siya ni Miss na gumawa ng mga leksyon para sa kanyang ikabubuti, kung hindi, sino ang handang kumain at walang maibibigay sa kanya ng mga leksyon. Sa pag-iisip nito, pumunta si Lance sa silid ni Sally, kung saan si Sally ay nakaupong masungit sa kama, sa kawalan ng mood. Sige, gagawa ako ng lesson na laging okay, pero pumayag ako, kalahating araw lang sa umaga. Masayang tumango si Sally nang marinig niya ang, ma'am. Tumawa ng walang imek si Lance, talagang natalo ako sa iyo, mahal na mahal mong turuan ang mga tao, maaari kang pumunta at maging guro, o pumunta at magturo ng mga tao ng libre. Natigilan si Sally, ano ang alam mo? Siyempre hindi naintindihan ni Lance, gustong-gusto ni Sally na turuan si Lance, dahil lang sa nagustuhan niya ang pakiramdam na nakaupo kasama si Lance, ang pakiramdam na ito ay nagparamdam sa kanya ng sobrang init at matamis. Ngunit ang ilang mga tao, hindi niya gusto. Unawain ang puso ng mga babae. Buong umaga naiinip si Lance upang makabuo ng klase, sinabi ni Sally kung ano ang set X na lutesin ang problema, hindi man lang naintindihan ni Lance, sinabi rin ni Sally, ito ang kaalaman sa elementarya. Sa wakas ay kumulo hanggang tanghali, si Lance na parang inilabas mula sa isang selda ng bilangguan, tuwang-tuwa na lumabas ng silid ni Sally. Napakahirap bang gumawa ng mga aralin? Pinanood ni Sally si Lance na parang pinalaya na siya, na may walang imek ng ngiti na malinaw na nagdadala ng matinding awa. Palanan Middle School Forum, Ben at Yana dual post, hawak. Sa pagpapatuloy ng apoy, narinig ko na ito ay lumampas na sa 100,000 mga tugon. Sa kasamaang palad, ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Lance, kaya't si Lance o si Sally ay wala sa mood na bigyang pansin ang iba. Siyempre, sa London Window Forum, napunta sa tuktok ang maasim na pag-post ni Yvonne, tulad ng Dark Warrior post. Sa bahay ni Yvonne, tuwang-tuwa siya na nakagawa siya ng isang bagay gamit ang sarili niyang mga kamay at gumawa ng napakalaking splash, at ang tunggalian sa pagitan ni Ben at Yana sa susunod na linggo ay ganap na masikip. Ben, handa na ang lahat, ang kailangan mo lang ay hanging silangan, nasa iyo na ang susunod na linggo. Sa pamamagitan ng pagkatalo kay Yana sa publiko, ang iyong kasikatan ay tuluyang matatabunan ni Lance.
Sabi ni Yvonne kay Ben. Tuwang-tuwang sinabi ni Ben, Miss huwag kang mag-alala, ang tinatawag na Palanan High School Genius Expert, para lang yan sa mga ordinaryong estudyante, hindi sapat sa harap ko, isang bronze level killer. Sa susunod na linggo, sisiguraduhin kong magpaganda ka, ang kinang ni Lance sa paaralan ay wala. Tuwang-tuwa si Yvonne nang makitang napaka-promising ng kanyang bodyguard. Sa sandaling iyon, nagtanong si Edward Song, Yvonne, kailan mo talaga ay delete ang post na iyon? Ang mga bagay na ito na walang kinalaman kay Lance ay hindi na tinalakay ng detalyado. Sa hapon, si Dylan ay dumating upang makita si Lance. Si Lance ay nagpatuloy sa pagsasanay kay Dylan, habang si Lance ay nagturo na sa kanya ng lahat ng mga galaw ng tungming sword technique, mula ngayon ay nasa kanya na ang pagsasanay. Sa kanyang sarili, hindi na kailangan ni Lance ng mga siwa sa lahat ng oras, para lang pumunta paminsan-minsan at makita kung gaano siya kahusay sa pagsasanay. Sa bahay ni Yuan Liao. Nakabalot pa rin ng duct tape ang mga kamay ni Yuan Liao, natural, binugbog siya ni Lance. Labis na nalungkot si Yuan nang makita niyang nagawa rin ni Yvonne na lumikha ng sensasyon sa paaralan. Fuck! Walang tigre sa kabundukan, hari ang tawag ng mga unggoy. Isang linggo na akong hindi lumalabas sa paaralan, natatakot ako na nakalimutan na ako ng mga estudyante ng Palanan Middle School, ang Godzillang Swordsman, at ngayon kahit ang isang tulad ni Yvonne ay maaaring gumawa ng apoy sa paaralan. Sinabi ni Mr. Wuji, walang awa na binaril ni Rit Ian Zhao ang bodyguard ni Yvonne na si Ben noong isang araw, medyo nabawi na ni Rit Ian Zhao ang kanyang kasikatan ngayon. Ngunit ikaw, simula nang binugbog ka ni Lance, kakaunti na ang nagsasalita tungkol sa iyo sa school. Kung iisipin mo noon, tinatakan mo ang God Sword Warrior, kalimutan mo na, luha lang. Habang pinag-iisipan ito ni Yuan, lalo siyang nagagalit. Oo, tulad noong simula, siya ay nasa paaralan ng silang God Sword Warrior, hindi maihahambing nakaakit-akit, ngunit ngayon, wala pang isang linggo, ang silang God Sword Warrior ay tila nawala na. Nagtanong si Mr. Wuji, Rit Ian Zhao Yuan, ano ba talaga ang iniisip ng tatay mo? Hahayaan mo bang lumaban si Don Lance nang walang kabuluhan? Ngumuso si Yuan Liao, ang tatay ko ay hindi bababa sa pangatlong master ng Dragon Gang, paano niya ito matitiis? Buti na lang at ang tatay ko ay isang malaking tao, isang kagalang-galang sa lungsod ng London, at si Lance ay makatarungan. Bodyguard ng isang maliit na businessman, paano hahayaan ng tatay ko na magsalita ang iba kung siya mismo ang kumilos? Kaya, nagpa siya ang tatay ko na hanapin ako ng bodyguard. Ano? Bodyguard para sa'yo. Kagan, sikat kang henyo, bakit kailangan mo ng bodyguard? Mas parang bodyguard ka ng iba. Nagulat si Mr. Wuji. Oo, pinakilos na ng tatay ko ang mga koneksyon niya para hanapin ako ng mga bodyguard. Siyempre, hinding-hindi magiging mahina ang bodyguard na hinanap ng tatay ko para sa akin, kung tutuusin, malakas ako sa sarili ko. Matapang na sabi ni Yuan Liao, na nabugbog. Tulad nito, nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na sabihin na siya ay malakas. Ngunit tama siya, si Liao Buffalo ay may mga koneksyon sa lugar na ito at handang gumastos ng pera, ang mga bodyguard na natagpuan niya para sa kanyang anak, natatakot ako na maaari silang lahat. Isang away sa lungsod ng London, ang paaralan, ito ay ganap na imposibleng ilagay sa kanyang mga mata. 202. Tuwang-tuwang sinabi ni Mr. Wuji, Rit Ian Zhao Yuan, inaabangan ito, kailan darating ang bodyguard. Sabi ng tatay ko mamayang gabi sa pinakahuli. Ah, hindi ba, sa susunod na linggo para magsimula ng trabaho? Inihayag ba ng papa mo kung ano ang pangalan ng bouncer? Hehe, sinabi ng tatay ko na gusto niya akong sorpresahin at walang sinabi, pero madali lang naman linisin ang tipo ni Lance. Kumpiyansa na sabi ni Yuan. Matalino si Mr. Wuji at ngumiti, Rit Ian Zhao Yuan, kung makakarating talaga bukas ang bodyguard mo, may ideya ako. Anong ideya? Si Yuan ay abala sa pagtingin kay Mr. Wujia, kaya maya-maya ay may mga ideya na naman, hindi masama para sa kanyang mentor sa militar, ang huling beses na isinabot sa Palanan Middle School si Lance, ay ideya ba ni Mr. Wujia, bagaman iyon resulta? Hindi sasabihin.
Sinabi ni Mr. Wuji, Ritian Zhaoyuan, ang Ivan na iyon, hindi ba ang Ivan na iyon ay gumagawa ng malaking splash sa paaralan sa susunod na Lunes, hinahamon ni Ben si Yana. Oo, hindi ko akalain na si Ivan, ang asong ito, ay may ilang mga kasanayan, ngunit maaari rin niyang gawing napakalaki ang eksena, na tila mas malaki kaysa sa huling beses na isinabot natin si Lance. Hehe, Ritian Zhaoyuan? Dahil ganoon ang kaso, bakit hindi natin gamitin si Ivan? Pagkatapos ng tunggalian sa pagitan ni Ben at Yana sa susunod na linggo, ipapaakyat mo kaagad sa entablado ang iyong mga bodyguard, hamanin si Lance. At talunin ang kalokohan ni Lance sa publiko habang maraming tao noon, kung saan, ang mukha na nawala sa iyo noon ay mababawi. Unang naipublish sa M. Konsyo 8. Net. Gumalaw ang puso ni Yuan at pumalakpak ng kanyang mga kamay. Oo, pinalaki ni Ivan ang eksena, sasamantalahin ko lang ang kasikatan na nilikha niya at ipabugbog saglit sa bodyguard ko si Lance para makita ng lahat. Magandang ideya yan, hahaha. Mr. Jia, ikaw talaga ang military mentor ko, nakaisip ka ng kahit anong magandang ideya. Hihihi. Narinig ni Mr. Wu Jia ang papuri ni Liao Gayuan at naging proud siya. Tumingin si Yuan sa forum, ang mainit na post na iyon ni Ivan, at ngumiti ng buong pagmamalaki. Ngayon lang ako nagalit na ang isang tulad ni Ivan ay maaaring maging sobrang init, ngunit ngayon pakiramdam ko kailangan kong magpasalamat sa kanya para sa tinutulungan akong gumawa ng napakalaking eksena. Sa susunod na linggo, bibitayin ko ulit si Lance. Sa bahay ni Kent, ginagawa ni Lance kung paano pagalingin si Sally. Higa, humiga. Sa silid ni Sally, sinabihan ni Lance si Sally na haborin ang kanyang damit at humiga sa kanyang likod, ngunit syempre, wala ang hood at panty. Kailangang patuloy na mag-eksperimento si Lance kung gusto niyang gamutin si Sally. Ngayon ay wala din si Kent sa bahay, kina Sally at Lance dalawang tao sa silid. Orihinal na naisip ni Lance, hayaan ang babae na mag-isa sa silid na maghubad ng kanyang mga damit tulad nito. Tiyak na hindi sumasang-ayon, hindi inaasahan ito sa oras na ang babae ay nakakagulat na nagtutulungan, si Lance sa sandaling siya ay nag-propose, hindi niya nais na isipin ang tungkol dito na maghubad hanggang sa panty at hood lamang, kaya si Lance ay nagulat. Nagpasok si Lance ng karayom sa isang lugar sa likod ni Sally habang ginugulo ang atensyon ni Sally at ngumiti, Miss, akala ko ba kailangan mong payagan si Meng Wenqi na pumunta ulit para samahan ka ngayon, bakit napaka-kooperatiba mo ngayon? Umalis si Sally sa bibig niya at hindi umimik, medyo namumula ang mukha niya, kung alam niya lang nagagamutin siya ni Lance ngayon, hindi sana siya magsusuot ng ganoon kabulaklak na panty pagkatapos maligo kagabi. Made now napakabulaklak na panty, nakahiga sa kama ay natatakot na tingnan si Lance. Mukhang sa harap ng kalusugan, ang anumang kahihiyan ay hindi kailangan. Ngumuso si Sally Brown, hindi naman. Ang dahilan kung bakit ngayon ay hinubad ni Sally ang kanyang mga damit ng malutong at walang pag-aalinlangan ay hindi dahil sa gusto niyang gumaling, kaya lang wala na siyang rent kay Lance. Siya ay hinala. Tiningnan ni Lance ang hubad na likod ni Sally, ang kanyang balat ay napakalambot at makinis, ang kanyang mga curva ay puno ng tukso, ang kanyang baywang ay slim at nabuo ang isang hubog na linya gamit ang kanyang balakang, ngunit ang kanyang panty na kanyang isinuot ay napakatindig, na ginagawang Lance. Laging nadidistract. Miss, bakit ang suot mo ay mabulaklak na panty? It's none of your business, it doesn't affect you. Pinakalma ni Lance ang kanyang puso upang hindi siya makit ng kaakit-akit na hubad na likod ni Miss at tumutok sa paghahanap ng lunas para sa kanyang sipon. Naalala ni Lance na si Uncle ay tila kombinasyon ng acupuncture at mga epektong panggamot para gamutin siya, ngunit ang pag-aaral ni Lance ay hindi kumpleto at malabo. Ginamit ni Lance ang kanyang memorya sa mahabang panahon at nagpasok ng karayom sa gulugad ng ginang. Basang-basa si Sally. Sinabi ni Lance, kung masakit, dapat mong sabihin, huwag kang magtiis, hindi kita ginagamot ngayon, pinag-aaralan ko kung paano gagamutin, kaya maaaring mali ang bawat proseso. Ginagamit mo ako bilang isang paksa ng pagsusulit. Umirap si Sally Brown. Precisely yes. There's no way. I only have 30% and the other 70%,
ano pa ba ang magagawa ko kundi mag-research at mag-eksperimento ng paulit-ulit. Pero huwag kang mag-alala, confident pa rin ako na hindi ako papatay. Ikaw ay nasa proseso ng pananaliksik. Ano, hindi ako papatayin nito, ibig sabihin, maliban sa pagpatay sa iyo. Oo, iba pang mga bagay, tulad ng hindi sinasadyang pagbagsak ng iyong iba pang mga organo, o hindi sinasadyang pagkaparalisa sa kanila, o pagkakaroon ng iba pang uri ng pagkabingi o pagkabulag o kung ano paman. Bakit hindi mo sinabi agad? Ang pagsasabi nito maya-maya ay magaganap. Sa tanghali, namamanhid ang ibabang bahagi ng katawan ni Sally Brown. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Nag-aalalang sabi ni Sally Brown. Nako, mukhang hindi ko alam kung aling hakbang ang mali. Bumantong hininga si Lance nang may panghihinayang. Paano yung legs ko, wala man lang akong nararamdaman. Hinugot ni Lance ang pilak na karayom sa likod ni Sally. Ang pag-aaral ng paggamot na ito ay nabigo at naparalisa ang binti ni Sally. Paralysis lang, tawagan mo ang tatay mo at bumili ng wheelchair at bumalik ka na. Sabi ni Lance. Ano? Sigaw ni Sally Brown. Hindi mo ako niloloko, di ba? Hindi makapaniwalang tumingin si Sally kay Lance. Oh, sige. Biro lang. Tutulungan kitang pagalingin ang paralisadong binti mo. Tumawa si Lance, at si Sally ay natakot hanggang sa mamatay. Nakakainis. Si Sally ay masuyong tumingin kay Lance. Inilagay ni Lance ang paralisadong mga binti ni Sally na mabilis na gumaling. Si Sally ay umalis sa kama upang subukan, nakalimutan na siya ay nakasuot lamang ng 3 puntos. Ang Lance ay mukhang hindi sinasadyang lumunok. Si Sally ay nag-react at agad na kinuha ang mga damit upang takpan ang sarili. Naku, miss, lalabas muna ako. Hahanapin kita para pag-aralan ito pagkatapos kong ihanda ang susunod na set ng plano sa paggamot sa susunod. Pagkasabi noon, umalis si Lance sa silid ni Sally. Pagkatapos ng tanghalian, gustong mamili ni Sally, matagal na siyang hindi namimili, kailangang sumama sa kanya si Lance, walang duda tungkol dito. Pagkarating sa kalye, dumiretso si Sally sa isang malaking shopping mall. Sa katunayan, si Sally ay pangunahing gustong bumili ng ilang damit para kay Lance ngayon, ngunit siya ay nahihiya na maging direkta, kaya kailangan niyang bumili ng sarili niyang damit. At pagkatapos ay magpanggap na bibili din ng isang hanay ng awit para kay Lance. 203. Si Lance ay nakaupo sa isang mamahaling brand na butik, pinapanood ang babae na pumipili ng lahat ng uri ng damit. Ilang lalaking waiter ang nakatutok kay Sally, halatang halata na ang kagandahan ni Sally ay nagdulot sa kanila ng laway, ngunit sa kasamaang palad, alam nilang hindi nila ito deserve. Hindi lamang ang kagandahan ni Sally, kundi pati na rin ang background ng kanyang pamilya. Ang beige na sapatos sa mga paa ni Sally ay sapat na upang bayaran sila ng isang buwang sweldo. Sinabi ng isang waitress kay Lance, samahan mo ang iyong kasintahan na bumili ng sapatos, ang iyong kasintahan ay napakaganda. Bahagyang ngumiti si Lance, salamat. Hindi nagabala si Lance na magpaliwanag sa kanya. But unfortunately, mukhang gusto ng waitress na tumigil sa pagsasalita. Tatanungin sana siya ni Lance kung ano ang naaawa niya, nang tumunog ang kanyang telepono at lumabas si Lance sa shop para sagutin ito. Bella, anong problema? Kinuha ni Lance, ang tumawag sa kanya ay si Bella. Tanong ni Bella, ngayon ay katapusan ng linggo, ano ang ginagawa mo? Ang tono ni Bella ay banayad at komportable para marinig ni Lance, matagal na siyang hindi lumalapit kay Lance. Sabihin mo lang kung ano ang sasabihin mo. Bahagyang tumawa si Lance. Bihira lang akong malaya ngayong hapon, kaya kung libre mo rin, lumabas ka para mamasyal. Namumula na ang mukha ni Bella pagkatapos sabihin ito, nag-ipon siya ng lakas ng loob bago siya nagkusa. Para yayain si Lance na mamasyal, hindi alam kung papayag si Lance. Haha, sayang naman ang pagkakataon, namimili ako ngayon kay Miss. Ang puso ni Bella ay natural na nabigo, ngunit ngumiti, oo, ikaw ang personal na bodyguard ni Sally. Ang paglabas sa pamimili ay isang siguradong paraan upang maprotektahan siya kasama mo, sayang, kaya sa susunod. Mabuti. Well, busy ka muna. Mabilis na ibinaba ng dalawa ang telepono, hindi iyon masyadong inisip ni Lance, nagkataon lang.
Ngunit sa unang pagkakataon na si Bella ay nagpakalakas ng loob na hilingin kay Lance na mamili, ngunit hindi ito gumana. Ang kanyang puso ay labis na nawala, at ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay ang huminga ng malalim. Sa katunayan, hiniling ni Bella si Lance na maglakad-lakad, may layunin, gusto niyang bumili ng damit para kay Lance, ngunit nahihiya siyang maging mapurol, kaya gusto niyang maglakad-lakad, at pagkatapos ay kapag siya ay dumaan sa isang lugar na nagbebenta ng mga damit, nagkunwari siyang tumingin dito, at pagkatapos ay nagkataong sinabi na bilhan siya ng damit. Ngunit si Lance ay hindi available, at ang ideya ni Bella ay natuloy at medyo nawala. Tumawag si Bella sa kanyang matalik na kaibigan, si Lina, na dumating kaagad pagkatapos. Bella, libre ka ba ngayon? Hindi mo ba kailangang alagaan ang iyong ama sa ospital? Tanong ni Lina Liang. Magaling ang nanay ko sa ospital ngayon, at ngayon ay mabilis na ang kalagayan ng tatay ko, kaya hindi ko na kailangan ng napakaming tao. Sabi ni Bella. Pumunta ba si Lance sa iyo kamakailan? Ang mga mata ni Lina Liang ay hindi maliwanag habang nakatingin kay Bella. Tinitigan siya ni Bella, bakit ka ganyan makatingin sa akin? Concern lang ako sa concern. Pumunta siya sa ospital noong umaga, pero nakita ko na parang kakaunti lang ang damit niya, pumunta siya at pumunta kasama iyong dalawang set ng damit, kaya gusto ko siyang bilhan ng damit, ngunit sa kasamaang palad, sinamahan niya ang kanyang ginang. Para mamili. Tanong ni Lina Liang, sinabi mo ba sa kanya na gusto mo siyang makilala para sa pamimili at pagkatapos ay bilhan siya ng damit? Sinabi ni Bella, paano ka naman magiging direkta, nakakahiya, bukod sa hindi ako sa kanya, kakaiba pa rin ang iniisip ng mga tao, kung hindi ko sinasadyang bumili siya ng suit noong nag-shopping ako ay halos pareho. Bella, si Lance ay hindi mukhang isang lalaking walang pera, paano niya kakailanganing bilhan mo siya ng damit? Pero, nakikita ko na parang 2 sets lang yung pagpapalit niya ng damit, don't get me wrong, gusto ko siyang bilhan ng damit, hindi dahil sa kung ano-ano. Sa halip dahil sa pasasalamat, napakalaki ng utang ko sa kanya, di ba? Tumawa si Lina Liang, Bella, hindi ko sinabing may hindi pagkakaunawaan, cover up ang paliwanag mo, hahaha, lihim ka bang umiibig kay Lance? Namula si Bella at galit na sinabi, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, saan ba ako karapat-dapat sa isang tao, hindi ba't matagal ko nang sinabi sa iyo na nasa puso lang niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, ang nakatatandang kapatid na babae ng isang tao ay mataas sa martial arts. And her medical skills is even better than his, kung may makarinig man nito, hindi nila ako tatawanan, isa akong mangy toad na sumusubok na kumain ng swan meat. Pinunasan ni Lina ang kanyang malamig na pawis at walang imak na sinabi, ikaw ay isang kagandahan ng bulaklak sa paaralan, na nagsasabi na ikaw ay isang polaka, paano mo ako mapapahiya? Sige, huwag na tayong mag-usap, mamili tayo, matagal na akong hindi namimili. Tanong ni Lina Liang, kung gayon, dapat ba tayong dumaan at bumili ng damit para kay Lance? Ito. Gustong pumasok ni Bella, ngunit medyo nahihiya. Kung gusto mo, bilhin mo na lang, mga 185 ang taas ni Lance, kaya madaling bumili ng damit niya. Tumanggaw si Bella na humihingi ng tawad. Sa isang upscale mall, si Sally Brown ay nagkunwaring namimili ng mga damit para sa kanyang sarili, ngunit sa totoo lang, puro panlalaki ang kanyang pinagdadaanan. Nang makita ni Sally na pumunta si Lance sa pinto para tumawag sa telepono, abala siya sa pagtatanong sa isa sa mga attendant sa tabi niya, tulungan mo akong tingnan kung may mga damit na panlalaki na babagay sa kanya na isusuot. Sige, tutulungan kitang mahanap agad. Tumanggaw si Sally, nakakagulat na medyo namumula. Sa ngayon, halos maglaway na ang mga lalaking waiter na nanunood kay Sally na naglalaway. Napakaganda ng sisiw na iyon. Oo. Hindi bababa sa pinakamagandang babaeng customer na nakita ko sa nakalipas na taon, sa lahat ng babaeng customer na dumarating at umaalis. Isa sa mga lalaking waiter ang nag-iisip ngayon, napakaganda, magkano ang reward na makukuha ko kung isusumbong ko ito sa boss.
Sa huling pagkakataon na iniulat ko sa amo ang babaeng iyon, ang kanyang hitsura ay mas malala, ngunit ako ay nagantihan ng 8,000 yuan, ang isang ito, sa tingin ko, kung walang 20,000, ang amo mismo ay mapapahiya. Kung ganon, bakit pa ako nakatayo, bilasan mo at ipaalam mo kay boss. Kaya naman, agad na pumunta sa gilid ang waiter na iyon at palihim na tinawag ang kanilang amo, habang palihim ding kinukunan ng litrato si Sally. Hindi man lang alam ni Lance na may ganoong itim na tindahan, tinanong lang ng waiter si Lance kung girlfriend niya si Sally, di ba? At pagkatapos ay sinabing sayang, baka alam na ng waiter na iyon ang mangyayari. Sa sandaling ito, sa itaas na palapag ng mall na ito, sa isang opisina, isang lalaki na mga 30 taong gulang ang sumagot sa telepono. Kamusta? Mr. Lin, super ganda sa tindahan. Excited na sabi ng lalaking waiter. Ipadala ito sa aking WeChat. Ang lalaking tinatawag na General Manager Lin, na nagmamay-ari ng mall na ito, na lahat ay pag-aari niya at dalubhasa sa pagbebenta ng mga high-end na kalakal, ay tinawag na Danny Lin, ang pamangkin ng ikatlong may-ari ng Hualong Hall. Tinanong niya ang isa sa tindahan. Mga attendant na bantayan siya at abisuhan siya kung may mga napakagandang customer, siya mismo ay natulog sa maraming magagandang customer sa nakalipas na ilang taon. Binuksan ni Danny Lin ang WeChat, hindi siya gaanong interesado, ngunit nang makita niya ang babae sa larawan, nagulat siya, napakaganda, ngunit tila pamilyar ito. Naisip ito ni Danny Lin at biglang naalala. Tama, nakita ko ang babaeng ito noong nakaraang linggo sa corporate summit, anak siya ng isang maliit na negosyante, si Kent, na si Bai Maoquan noong nakaraang linggo ay eksaktong binugbog ng bodyguard ni Kent. 204. Ngumiti si Danny Lin hehe, noong nakaraang linggo sa corporate summit, nagkataon niyang nakita si Sally na humihikayat ng away, sa pagkakataong iyon ay tumingin siya kay Sally at hindi na siya nakapagpigil. Siyempre walang dapat ikatakot si Kent, pero hindi niya lang alam kung gaano kahirap makipag-away sa campus bodyguard na iyon ni Kent, kung tutuusin, naglakas loob pa siyang bugbugin si Bai Maoquan, na ang tiyuhin ay ang first vice hall master ng Hualong Hall. Siyempre, sa ang kanyang mga mata ay ang unang Vice Hall Master ay wala, dahil ang kanyang tiyuhin ay ang ikatlong Hall Master ng Chemical Dragon Hall, at ang tiyuhin ni Bai Maoquan ay itinuturing na subordinate ng kanyang tiyuhin. Fuck her. Hinampis ni Danny Lin ang mesa, tuwang-tuwa sa loob, si Kent isang maliit na negosyante, hindi ako naniniwala na siya ay napakalaki, ang isang malaking tao ay maaaring manliligaw kung gusto niya, ano ang pakiramdam ng mamilipit. Kaya, agad na tinanong ni Danny Lin ang lalaking waiter na iyon, na patatagin si Sally, kung maaari, mas mabuti na paghiwalayin si Sally mula sa kanyang bodyguard, iligtas siya mula sa pag-aaksaya ng enerhiya upang tapusin ang kanyang bodyguard, at gantimpalaan ang 30,000 pagkatapos nito. Patay na excited ang lalaking waiter na iyon. Nang matapos ni Lance ang kanyang tawag sa telepono kay Bella, pumasok siya sa tindahan, kung saan namimili pa rin si Sally ng mga damit. Si Lance ay walang magawa, ang mga babae ay napakatagal pagdating sa pagbili ng mga bagay. Miss, I think you look good in anything, so why try it on and on? Sabi ni Lance. Ano ang alam mo, huwag kang pumunta dito, umupo ka doon at hintayin mo ako. Sabi ni Sally, dahil gusto ni Sally na bumili ng damit para kay Lance, palihim na pumipili ng mga damit na panlalaki. Ngunit siya masyadong nahihiya na sabihin ni Lance na dedikado siya sa pagpili sa kanila para kay Lance, kaya gusto niyang umupo si Lance doon sa tabi ng pinto, at pagkatapos ay sabihin na binili niya ito ng random. Wala akong pakialam, pwede kang gumastos hanggat gusto mo. Sabi ni Lance, bumalik sa upuan sa entrance ng shop. Napatingin ng isang lalaking waiter kay Lance at umalis sa bibig niya, akala ko kasi boyfriend tong dilag na to, hindi ko inaasahan na may bodyguard to, hindi malayo sa akin ang identity. Lumapit ang lalaking waiter na ito kay Sally at nakangiting nagtanong, Miss, anong mga damit ang pinipili mo? Pwede ba kitang tulungan? Kung wala tayong angkop dito, maraming bagong gamit ang pumapasok sa ating bodega. Para tingnan mo rin. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Nagsimulang kumilos ang lalaking serbisyong ito, ang signature smile na iyon, mukhang napakagandang serbisyo.
Tumingin si Sally sa lalaking waiter na ito, nakita niya na halos kasing tangkad siya ni Lance, at sinabing, gusto kong bumili ng damit para sa kaklase ko, halos kasing tangkad mo siya, pwede mo ba akong tulungang pumili ng pinakamagandang set? Siyempre kaya ko, pero ang mga brand na ibinebenta sa tindahan na ito ay pangbabae, maaari mo ring samahan ako sa tindahan ng tatak sa kabilang kalye para pumili ng isa, mas maraming damit ng lalaki doon, itong buong mall, karamihan ng ang mga tindahan ay pagmamay-ari ng aming boss. Tumango si Sally, mabuti. Nakaupo si Lance sa pasukan ng tindahan nang lumabas si Sally at sinabing, pupunta ako sa tindahan sa kabilang kalye at titingnan, hintayin mo lang ako dito, kailangan kong bumalik dito. Mamaya. Naisip ito ni Lance, ang mall na ito ay siksikan sa mga tao, malamang na hindi ito mapanganib, at mayroong pagbabantay sa lahat ng dako. Mabuti. Tumango si Lance sa pag-aakalang gustong bumili ni Sally ng ilang pambabae na produkto, tulad ng damit panloob o kung ano paman, at hindi ito maginhawang sundin. Napabuntong hininga ang isa sa mga waitress sa shop, nakaramdam ng awa, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin iyon, bilang isang veteranong waitress na ilang taon na rito, natural na may alam siya tungkol dito. Hindi naman sa hindi niya alam. Magkaroon ng sense of justice, ito ay hindi siya nang ahas, may isang waitress na dati ay nagbabala sa mga customer, at pagkatapos ang waitress na iyon ay na-frame para sa paglustay sa ari-arian ng tindahan, at idinman din ng may-ari, na sinintensyahan ng 5 taon, at nasa kulungan pa rin. Sally ay dumating sa isang brand boutique sa kabila ng kalye, natagpuan na mayroong hindi bilang ang sabi ng waiter, ito tatak tindahan ng mga damit ng mga lalaki, ang parehong bilang lamang na tindahan, pambabae damit na higit pa kaysa sa mga damit ng mga lalaki. Di ba sabi mo mas maraming damit ang brand na ito para sa mga lalaki, bakit pakiramdam ko ay wala? Tanong ni Sally sa waitress na naghatid sa kanya. Miss, ang mga damit na ito ay mga luxury brand, kahit anong set ng damit ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar, mas marami ang mga babaeng mamimili sa pangkalahatan, kaya ang mga tindahan ay naglalagay ng mas maraming damit na pambabae. Kung gusto mong pumili ng mga damit na panlalaki, pinakamahusay na pumunta sa likod ng bodega. Sa bodega maaari kang maglaan ng oras upang pumili, maaari kang laging pumili kung ano ang gusto mo. Sumama ka sa akin, miss. Oh. Sa likod ng shop kung saan sinundan ni Sally ang lalaking waiter, mayroong isang bodega na halos 50 metro kwadrado, at talagang maraming damit sa bodega. Gayunpaman, pagkatapos na pumasok si Sally sa bodega, biglang isinara ng lalaking waiter ang pinto ng bodega. Anong ginagawa mo? Nakita ni Sally ang lalaking waiter na isinara ang pinto at agad na nagtanong na kinakabahan, siya ay pabaya, ngunit nahirapan siyang paniwalaan na ang isang waiter sa isang tindahan na nagbebenta ng gayong mga high-end na damit ay mangangahas na maging ganoon. Matapang. Hehe. Miss, don't blame me. I was just following orders. Sabi ng lalaking waiter. Aalis na ako. Si Sally Brown ay abala sa paglalakad patungo sa pintuan. Gayunpaman, nakaharang sa pinto ang lalaking waiter. Sorry, hindi ka pa makakaalis. Kung hindi mo ako palabasin, tatawag ako ng pulis. Pagbabante ni Sally Brown. Paumanhin, hindi kita mapapalabas, may ninakaw lang kaming ari-arian sa aming tindahan at pinaghihinalaan namin na sangkot ka. Naniwala ang lalaking waiter sa kwento at pinatahan muna si Sally. Ikaw ang nagnakaw, anong gusto mo? Malalaman mo pagdating ng panahon. Sa sobrang galit ni Sally ay kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Lance para lumapit at ayusin siya, hindi pa siya nakakita ng ganoong katapang na waiter. Gayunpaman, agad na inagaw ng lalaking waiter ang telepono ni Sally. Ikaw, ibalik mo ang phone ko. Sorry miss. Sabi nung waiter. Si Sally Brown ay may masamang pakiramdam tungkol dito. Miss, I think you'd better pick your clothes. Don't worry. I won't touch you. And I wouldn't dare to harm your life. I'm just a small waiter. Kung ganoon, para saan mo ako ikinukulong dito? Mayroon kaming ilang bagay na ninakaw mula sa tindahan at pinaghihinalaan na ikaw ay kasangkot, kailangan lang ng iyong kooperasyon. Sinasadya mo. Oh.
Tumunog ang cellphone ng lalaking waiter, at ito ang amo niya. Kamusta? Nasaan ang lalaki? Tanong ng amo. Sa store warehouse B8. Maya-maya, pumasok sa bodega ang isang lalaking mga 30 taong gulang na malaki ang tiyan. Tinawag ng lalaking waiter ang lalaki, boss. Pagkatapos, sadya namang lumabas ng bodega ang lalaking waiter at nilock ang pinto ng bodega gamit ang malaking kandado sa labas. Nag-iingat si Sally Brown sa malaking tiyan na lalaki. Sino ka at ano ang gusto mo? Natatakot na tanong ni Sally, na paatras ang kanyang katawan. Tumingin ang malaking tiyan kay Sally at ngumiti, ang ganda talaga. Who the hell are you? Lumiit si Shannon Leo sa sulok. 205. Anak ka ni Brown Morning Glory, di ba? Kilala mo ang aking ama. Nagulat si Sally Brown. Last week ang corporate summit, nakita kita, hinihila mo yung bodyguard mo, napangangalang ako nang makita kita, ang ganda-ganda mo, iniisip ko kung may buhay ba akong hayaan kang masiyahan sa aking pondiya. Hindi ko akalain na nagkataon lang na ngayon lang kita nakilala dito kaya hindi ko napigilan. Kilala mo ang aking ama, at nang-ahas ka pa ring gawin ang lahat sa akin. Pagbabante ni Sally, ang kanyang mukha ay namutla. Gayunpaman, tumawa si The Big Belly Man, ang iyong ama, si Kent, isang maliit na bagay, kaya ko siyang pigilin. Little girl, ikaw ay masyadong walang muwang. This is a mall? May mga tao sa labas, if you do anything to me, you'll definitely get your comeuppance. Oh, ganti? Anong ganti? Tanong ng lalaking malaki ang tiyan. Hindi ako naniniwala kay Rongan, how dare you see the law like that? Sa tingin mo ba first time kung gumawa ng ganito, little sister? Ha, silly boy, hindi ko alam kung ilang magagandang babae na ang nakasama ko sa paglipas ng mga taon. Siyempre, aaminin ko. Na ikaw ang pinakamagandang babae na nakasama ko sa paglipas ng mga taon, wala. Mahigpit na hinawakan ni Sally ang kanyang kwelyo. Little sister, huwag kang kabahan, maamo ako, pero siyempre, payo ko sa'yo na huwag ka ring lumaban, dahil kung gagawin mo, may madaling mangyari sa iyo, tulad ng isang patay na tao. Baka isipin mo na. I wouldn't dare, that the police would arrest me and sentence me to death. You're really wrong. First of all, I'm wearing a human skin mask, and also the waiter, na hindi naman talaga waiter lang. Now, are both wearing human skin masks. So, you'd better not resist. Kahit patayin kita at itago ang balat ng tao na mask sa mukha ko, anong magagawa ng pulis? It's better to resist than to learn to enjoy. Napangiti ang lalaking malaki ang tiyan. Hey Ellie, kung tutuusin, disguise din ang malaking tiyan sa kanyang katawan, kung hindi siya maglalakas loob na habulin ang batas. Sa labas ng tindahan ng mall, nakaupo pa rin doon si Lance, at wala pang ilang minuto bago umalis si Sally sa tindahang ito. Tumingin si Lance sa waitress na iyon at biglang naalala na bago tumawag si Bella, sinabi niya ang isang bagay na awa. Pagkatapos ay nagtanong si Lance, hello, ano ang sinabi mo na awa? Nothing. Tumalikod na ang waiter at naglakad palayo. Sa sandaling iyon, isang tawag ang dumating mula kay Kent. Hello, Tito Brown. Lance, wala ka sa bahay. Sabi ni Kent. Hindi, nag-shopping kami. Nako, sabi ko naman sa'yo bakit wala kayo sa bahay, wala naman akong ginagawa sa opisina ngayon kaya nauna akong bumalik. Tapos bibilisan ko miss, at bilasan mo rin bumalik. Ngumiti si Kent Brown, hindi, pwede pala kayong maglaro, saan kayo nag-shopping? Ngayon sa Oriental Mall. Kumalabog ang puso ni Kent Brown, nabalitaan niyang may pervert sa Oriental Mall, ang mga babaeng customer ng mall, ay madalas na ginahasa, malamang na may kaugnayan sa may-ari na si Danny Lin, ngunit hindi nakuha ng pulisya ang ebidensya. What's wrong? Uncle Brown. Nakita ni Lance na may naisip si Kent na ganoon, kaya nagtanong siya. Wala lang, hindi ko lang talaga gusto ang Oriental Mall. Casual na paliwanag ni Kent, ngunit nagulat si Lance. Tito Brown, totoo ba ang sinabi mo tungkol dito? Sinabi ni Kent, totoo man ito o hindi, wala akong masasabi,
Tutal, hindi man lang makahanap ng ebidensya ang pulis, kaya't maaari ko lamang itong kunin bilang sabi-sabi. Napakaganda ni Xianger, kaya iniisip ko na lang. So casually. Naisip ni Don kung ano ang sinabi ng waiter tungkol sa awa at tila na tense. Nako. Anong meron? Lance. Tito Brown, grabe, kanina lang pupunta si Miss sa shop sa kabilang kalye para pumili ng damit, at dinala doon ng isang lalaking waiter. Akala ko naghahanap si Miss ng housegirl or something, kaya hindi ko siya sinundan. Ano? Subukan mong tumawag sa telepono ngayon. Agad na tinawagan ni Lance ang telepono ni Sally, ngunit sa kasamaang palad, naka-off ito. Sa sandaling ito, alam ni Lance na masama ito. Sumugod si Lance sa tapat ng tindahan, napakalaki ng tindahan, maraming tao sa loob, hindi nakita ni Lance si Sally. Wala ba sa shop na ito? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Gayunpaman, si Lance ay hindi isang vegetarian, at agad na idiniin ang kanyang kamay sa dingding at inilapat ang kanyang 1,000-mile sound transmission technique. Maraming tunog ng mga lamok ang bumulong sa kanyang mga tainga, ngunit ang mga bulungan ay inalis ni Lance ang lahat para malaman kung ano ang pamilyar sa kanya. Kasama. Oo nga, narinig ni Lance ang isang pamilyar na boses na sumisigaw, huwag kang lalapit. Ang isa pang boses na napakatahimik din, ay tumawa, little sister, huwag kang tumutol, hayaan mong magsaya si kuya, at papasayahin ka rin ni kuya, hehehehe. Ah! Tumili si Sally, ngunit napakaliit ng boses niya, na para bang nasa isang selyadong lugar at nakabukod. Imposibleng marinig ito kung hindi taglay ni Lance ang 1,000-mile sound transmission technique. Agad na nag-lock si Lance sa isang direksyon at sumugod sa direksyon na iyon, sa direksyon ng bodega sa likod ng shop. Isang lalaking attendant ang nakatayo sa labas ng bodega, na tila laging nagbabantay sa kung ano-ano, habang nagpapanggap din na nag-aayos ng mga bagay-bagay. Sir, ito po ay bodega, huwag po kayong pumasok. Nakita ng lalaking waiter na iyon na may paparating, bago niya makita ang mukha ng tao, iniunat niya ang kanyang kamay para pigilan ito, ngunit nang pigilan niya ito, laking gulat niya nang makita iyon. Ito ay si Lance. Ito rin ang waiter na nagdala kay Sally dito, at si Lance ay nag-apoy, hinawakan siya sa buhok at itinapon sa labas ng shop. Wow! Bumagsak ang buong katawan ng lalaking waiter na iyon sa tempered glass at lumipad palabas, at natatakot ako na ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay kailangang gulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Si Lance ay hindi kailanman magiging malambot sa ganoong sitwasyon. Mga tao. Bang! Itinaas ni Lance ang kanyang paa at sinipa ang pinto ng bodega. Tanging sa loob ng bodega, isang malaking tiyan na lalaki ang naghuhubad ng kanyang damit, at hinuberin ito hanggang sa huling pares ng damit na panloob. At si Sally nagtago sa sulok habang nakahawak ang ulo sa mga kamay, hindi naglakas loob na tumingin at sumigaw ng sabay. Nakita ng malaking tiyan na lalaki ang pinto ng bodega na sinipa at nagulat, at sa unang tingin, ito ay ang campus bouncer ni Kent. Nang makita ni Sally na may paparating, tumangala siya sa gulat at nakitang si Lance iyon, at agad siyang sinunggaban ng luha sa kanyang mga mata, humihikbi sa mga bisig ni Lance. Tumingin si Lance sa lalaking nasa harapan niya at nagliliyab, kaya totoo ang chismis na sinabi ni Uncle Leo, wala pang nakahuli ng ebidensya noon, at sa pagkakataong ito ay nakuha na ni Lance ang eksena. Sinabi ni Lance kay Sally, Miss, lumabas ka muna. Ma'am. Agad na tumakbo palabas ng bodega si Sally, sinara ni Lance ang pinto ng bodega at tumayo ang dalawa sa bodega. Galit na sinabi ng malaking tiyan na lalaki, sino ang nagpapasok sa iyo? You fucking dare to even touch my lady, I'll make you regret it. Mabangis na sabi ni Lance. Big Belly man granted, isang munting bouncer sa campus, sineseryoso mo talaga ang sarili mo, sinisira mo ang magandang kapalaran ko, pagsisisihan kita habang buhay. Sabi ni Big Belly man sa nagninangas na boses, halos malapit na. Kunin ang kanyang mga kamay sa kanya. 206. Agad na lumapit si Lance sa malaking tiyan na lalaki, at ang malaking tiyan na lalaki ay sumugod din kay Lance. Ang malaking tiyan na lalaking ito ay may kaunting lakas din, sa paligid ng level 21, kung saan ang karaniwang bouncer ng campus ang kanyang kalaban. Kachaw!
Hinawakan ni Lance ang kanyang braso sa isang segundo at pinilipit ito ng husto. Ah! Sumigaw ang malaking tiyan, at napagtanto niyang mas malakas si Lance kaysa sa kanya. Ang isa pang kamay ni Big Belly Man ay bumasag sa ilalim ng tiyan ni Lance, wala siyang ibang pagpipilian kundi subukang salakayin ang tiyan ni Lance upang makita kung maaari niyang ibalik ang mga lamesa sa kanya. Sa kasamaang palad, paanong si Lance ay isang taong kapantay niya na makakalaban dito. Kaching! Ah! Muling tumili ang malaking tiyan na lalaki, at nabali ang isa niyang kamay. Sa sandaling ito, sa labas ng pinto ng bodega, isang grupo ng mga attendant ang nakikinig. Karamihan sa mga waiter ay hindi alam kung sino ang nasa loob, isang tao lang ang nakakaalam, tutal nakasuot ng balat ng tao ang amo nila at malaki ang tiyan. Kinilabutan ng waiter na nakakaalam na ang lalaki sa loob ay ang amo at nagtaka kung ang amo ba ang nabugbog ng husto o ang estranghero. Ang lalaking malaki ang tiyan ay nakalaylay ang dalawang braso. Tandaan ang website na Konshu8.net. Bang! Binaril siya ni Don sa sikmura at tumilapon sa dingding at tumalbog sa sahig, buti na lang may mga damit kung saan-saan at hindi masakit. Tumigil ka! Nakita ng malaking tiyan na gusto pa ring bumangon ni Lance at sumigaw sa gulat. Kilala mo ba kung sino ako? Pagbabante ng malaking tiyan. Kahit na ikaw ang hari ng langit, wala kang silbi. Umakyat si Lance, hinawakan ang tainga ng malaking tiyan ng lalaki at kinaladkad siya palabas, si Lance sa totoong mukha ng pervert na ito na palihim na gumagahasa sa magagandang babaeng customer. Kinaladkad ni Lance ang isang kamay sa tainga ng malaking tiyan ng lalaki, ang kabilang kamay ay para buksan ang pinto ng bodega, nakita ko lang ang isang grupo ng mga waiter sa labas na nakahiga sa kanilang mga tainga upang makinig sa paggalaw sa loob, at ngayon ay nakitang binuksan ni Lance ang pinto, ay nabigla. Anong tinitingin-tingin mo? Sigaw ni Lance, walang pagmamahal si Lance sa sinuman sa mga attendant na ito, malamang na alam ng ilan sa kanila ang ganitong bagay ngunit walang narinig. Hayaan mo na. Sigaw ng malaking tiyan na lalaki, naka-underwear lang siya, masyadong nakakahiya para hilahin palabas ni Lance ang mga tenga. Nabali rin ang magkabilang braso mula sa laban, hindi na makalaban. Kinaladkad siya ni Lance sa may tenga patungo sa koridor sa labas ng mall. Ang mall na ito ay isang pabilog na istruktura na may kabuoang 6 na palapag, ang koridor ay umiikot sa lahat ng mga tindahan, na may guwang sa gitna at isang malaking transparent na skylight sa itaas, tulad ng pesyo. Hinailan ni Lance ang malaking tiyan na lalaki sa koridor, na agad na nakakuha ng atensyon. Tumingin si Lance sa guwang na skylight, ito ay isang malaking steel kilya na nakataas, ipinasok ni Lance ang dalawang daliri sa butas ng ilong ni Big Belly Man, pagkatapos ay tumalon, lumipad ang katawan ni Lance, tumapak si Lance sa bawat palapag ng koridor, diretso hanggang sa saktok ng skylight, at ang Big Belly Man ay natural na itinaas ng mga butas ng ilong ni Lance. Tinanggal ni Lance ang kanyang sinturon at ikinabot ang mga paa ni Big Belly Man, na nakasabit sa mga bakal na bar ng skylight shed. Ang mga pasilyo sa bawat palapag ng mall sa ibaba ay punong-puno ng mga taong nakatingin sa guwang na bubong, marami pa sa kanila ang naglabas ng kanilang mga cellphone para kunan ng larawan, in short, ang buong mall ay nagkakagulo. Guys, gusto nyo bang malaman kung sino ang lalaking ito? Napatingin ang lahat kay Lance habang sumisigaw siya ng malakas. Siya ang mall na ito, ang maalamat na pervert na dalubhasa sa pagbiktima sa mga magagandang babaeng customer, at nahuli ko siya ngayon. Wow! Gulat na sigaw ng lahat, ang pervert pala. Guys, do you want to know who this pervert is? He's wearing a human skin mask. I'm going to remove his human skin mask now para makita nyo ang totoo niyang mukha. Pagkatapos sabihin iyon, inilagay ni Don Zimmer ang kanyang kamay sa mukha ng lalaking may tiyan at pinunit ito. Ah! Napasigaw ang malaking tiyan habang natanggal ang kanyang maskara sa balat ng tao. Oh shit! Ito ang pinakamalaking may-ari ng mall na ito, si Danny Lin. Oh my God, si Boss Lin talaga. Imposible, di ba? Nang makita ng mga tao ang mukha ni Danny Lin, hindi sila makapaniwala. Hahaha, hahaha. Sa sandaling iyon, tumawa si Danny Lin, oo, tumawa siya. Siya ay nahayag kung ano talaga siya, kaya wala siyang dapat ikatakot.
Tumingin si Danilyn kay Lance at sinabing, "Anak, napakagulo mo." Malamig na ngumuso si Lance, "Ikaw ang nasa malaking gulo. Anak, ngayong natanggal mo na ang iyong maskara, dapat mong malaman kung sino ako si Danilyn." Bang! Sinuntok ni Lance si Danilyn sa sikmura at sinabing masama, "Ano ka ba Danilyn, maaari mo akong takutin." Nagulat ang mga nanonood, kanina pa sumisigaw ang ilan sa kanila na patayin ang pervert, pero ngayong nakita nilang si Danilyn iyon, biglang walang sumisigaw. Alam ng maraming tao kung sino si Danilyn, ang pamangkin ng Third Hall Master ng Dragon Hall. Sa sandaling iyon, dumating si Kent, at nang pumasok siya sa mall, nakita niya ang guwang na tuktok, isang lalaki ang nakasabit doon sa taas, habang si Lance ay nakatayo sa bakal na stand sa tabi niya. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang taong nakasabit sa kisame, at magugulat kang makita na ito ay si Danilyn. Sa oras na ito, muling sumuntok si Lance, lumuwa si Danilyn ng dugo. Si Kent ay abala sa pagsigaw, "Lance, itigil mo na ang pakikipaglaban, ipaubaya mo ito sa pulis." Tumingin si Lance sa ibaba, si Kent ay nakatayo sa pasukan ng unang palapag. "Uncle Leo, don't worry. Natural na ibibigay ko siya sa pulis, kaya lang bago ko siya ibigay sa pulis, kailangan ko muna siyang harapin." Ang ganitong uri ng pervert, na halos dinungisan si Sally, ay hindi basta-basta mapapalagay. Si Lance ang may pinakamahalagang bagay na dapat gawin, paano niya agad ito maibibigay sa pulis. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong karagdagan sa listahan. Bumaba si Lance at nakakita ng malaking gunting sa isang tindahan sa ika-6 na palapag, halos kasing laking gunting para sa pagputol ng mga bulaklak at halaman, at napakatalas. Tapos lumipad ulit, ano naman ang gagawin niya diba? Hindi kaya, ang putulin si Danilyn. Oo, walang awa si Lance sa pervert na ito, at kung hindi niya ito kikiliti, hahampasin pa rin niya ang ibang babae. Si Kent ay nanginginig sa takot. "Lance, anong ginagawa mo?" Sigaw ni Kent. "Uncle Brown, pabayaan mo na tong bastos na to, kung hindi lang ako dumating sa oras kanina, nadungisan na sana si Miss." Si Kent ay pawis na pawis, ngunit siya ay nagalit, ngunit siya ay may katinoan pa rin, at alam niyang hindi gagawa ng anumang bagay na mag-click sa buhay ng isang tao sa publiko. "Lance, huwag kang pabigla-bigla, ipaubaya mo sa pulis, napakaraming saksi ngayon, hindi siya makakatakas sa batas." Payo ni Kent. Nagtanong si Lance, pagkatapos ibigay siya sa pulis, i-click ba siya ng pulis? Paano kung makulong siya ng ilang buwan o taon, at patuloy niyang hinahampas ang mga babae? 207. Natigilan si Kent at umiling, "Hindi." Ngumuso si Lance, "Kung ayaw ko, ano ang ibibigay ko sa pulis?" Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Lance ang malaking gunting at naglakad sa steel beam patungo kay Danilyn na nakasabit sa gitna. Nang makita ni Danilyn ang kumikinang na malalaking gunting sa kamay ni Lance, sumigaw siya sa takot, "Ano ang gusto mo?" Pinitik ni Lance ang kanyang gunting at iminuwestro ng 2 beses, humuhuni, "Alam mo, kawili-wili ka." Yuyo. Nanginginig ang katawan ni Danilyn, at ang alam na tanong ni Lance ay natakot sa kanya. Ang mga koridor mula sa unang palapag hanggang sa ika-6 na palapag ay puno ng mga tao, lahat ay nakatingin kay Lance na gulat at nag-uusap, talaga bang nangangahas ang taong ito na putulin ang buhay ni Danilyn sa publiko? "Huwag mo akong takutin, okay?" Kinilabutan ng mga manunood sa pag-iisip tungkol dito, ngunit nakakatakot at kapana-panabik na panoorin sa sandaling ito. Sumigaw si Brown Chen, "Lance, talagang huwag kang pabigla-bigla hindi mo na kailangang gawin ang iyong sarili na labagin ang batas para kay Danilyn, hindi mo siya mapuputol ng ganyan. Sa impyerno sa paglabag sa batas, ang alam ko lang na ang taong ito ay nadungisan ang hindi kilalang bilang ng mga magagandang customer, kung hindi mo siya pinutol, lalabas siya para saktan muli ang mga tao sa hinaharap, isa lang at tapos na, putulin siya. Upang makita kung paano pa rin siya lalabas upang gumawa ng masama." Nanginginig si Kent. "Lance, dali kang bumaba, papunta na ang mga pulis dito, orihinal mong hinuli ang suspect na may merito, kung pumutol ka, hindi lang ikaw ang walang merito, kundi ikaw mismo ang lumalabag sa batas."
ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ngumuso si Lance, para saan ko gusto ang kredito na iyon. Umungol si Danilyn, anak ng asungot, huwag kang maglakas loob na suntukin ako, ang tiyuhin ko ay si Lynn Explosion Sky, ayaw mo bang tumambay? Talagang natakot si Danilyn sa sandaling iyon si Lance. Putulin siya, hindi siya natatakot na maaresto ng mga pulis, at kung siya ay maaresto, siya ay makulong sa pinakamaraming, at siya ay lalabas pagkatapos ng 1 taon at kalahating paglalakad. Ngunit kung siya ay talagang naputol, habang buhay na itong mawawala kaya kailangan niyang matakot. Sumimangot si Lance, tinatakot mo ako. Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Sino si Lynn Explosion Sky? Never heard of it. Sa sandaling iyon, sa isa sa mga villa, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatanggap ng tawag. Grabe, may nangyari? Dongfang siya ay nabitin sa mall. Nahuli siya sa publiko dahil sa panggagahasa sa isang magandang babae na customer. Ang nakahuli sa kanya ay ang campus bodyguard na iyon na si Lance ng Kent Brown, parang si Dongfang ay nangyari lang na gustong suntukin ang anak ni Kent Brown. Ngayong nabibitin na si Dongfang, kinuha ng batang iyon ang hiwa at nagbanta na puputulan ang dugo ni Dongfang sa publiko. Namutla ang lalaki at umungol, he dares. Kuya, it's not a question of he dares or not now. Kung talagang nanginginig ang kamay ng batang ito, problema ito sa buong buhay ni Dongfang. Katulad nito, sa oras na ito, sa kalsadang hindi kalayuan sa mall, pinangunahan ni Elsa ang pulis sa pinangyarihan sa bilis ng apoy. May tumawag na sa pulis. Sa oras na ito, nakatanggap ng tawag si Elsa. Hello? Sino te? Ako ito, Lynn Explosive Tian. Captain Shu, mabilis mong sabihin na kung ano ang kanyang pangalan, Lance, para ibaba ang gunting. Napabuntong hininga si Elsa, Lynn Exploding Tian. Ang iyong pamangkin ay nahulihan na ngayon ng mga nakaw na gamit, at naglakas loob ka pa ring protektahan siya. Kapitan Shu, hindi ko siya pinagtatanggol ngayon, kundi si Lance na iyon ang gustong putulin ang buhay ni Danilyn sa publiko. Kahit na si Danilyn ay nagkasala ng panggagahasa, ang batas ay walang karapatang putulin ang kanyang lifeblood. Sumabog sa galit si Lynn. Nagulat si Elsa, puputulan na ni Lance ang mga gamit ni Danilyn sa publiko, hindi niya alam ang tungkol dito, may tumawag lang sa pulis at sinabing muntik ng ma-rape ang anak ni Kent, pero nailigtas siya ng bodyguard niya. Bilis-bilasan mo. Oo, Team Shu. Alam din ni Elsa na malaking bagay ito. Natural na haharapin ng pulisya ang krimen ni Danilyn, ngunit hindi ang paglynching ni Lance. Sa eksena, kinuha ni Lance ang gunting at handa nang simulan ang paggalaw ng kutsilyo. Marami sa mga babaeng nanonood sa eksena, hindi pa nagsisimulang maghiwa, nagsisigawan, maging ang mga lalaking nanonood ay nagtakip din ng kanilang mga ilalim, nakaramdam ng kirot sa itlog. Ang katawan ni Danilyn ay nakasuot lamang ng isang pares ng panty, kaya kailangan lang ni Lance na ituro ang masa na iyon at i-click pababa upang maputol ng eksakto si Danilyn. Sumirit si Danilyn, habang pinagmamasdan ang pag-abot sa kanya ng gunting ni Lance. Kung talagang maglakas loob ka, hindi pa ako tapos sa iyo. Sumirit si Danilyn at sumigaw. Naramdaman din ni Kent ang pananakit ng kanyang mga bola sa sandaling ito, napakaraming tao ang nanunood sa sandaling ito, kailangan ng lakas ng loob para maglakas loob na tumingin. Lance, I'm begging you, really don't be impulsive. Sabi ni Kent na puno ng kahinaan, hindi niya magawang hikayatin si Lance. Uncle Brown, huwag kang manguusig, desidido na akong pumutol, walang makakaakit sa akin, ang bagay na ito, ang salot ng napakaraming babae, hindi talaga kayang itago kumpiskahin ang gamit. Pagkatapos sabihin iyon, Lance. Pinaghiwalay ang gunting, Lance lamang kailangan ng isang puwersa, ay magbibigay ng sama-sama upang putulin. Sumirit at umiyak si Danilyn. Huwag! Pinunit ni Danilyn ang langit at sumigaw. Maraming mga batang babae sa eksena ang nagsisigawan, at sinundan ni Sally ang iba pang mga babae at napahiyaw sa takot. Sinabi ni Lance kay Danilyn, Danilyn, magpaalam ka sa huling pagkakataon, ito na ang huling pagkakataon na ito ay tatubo sa iyo. Sumigaw si Danilyn.
Ano ba ang iyakon? Isang lalaki ang dumudugo at hindi umiiyak. Ano pa ang iyakon? Binibigyan kita ng mga huling segundo para magpaalam ngayon, nakagawa na ako ng kabutihan sa iyo. Sabi ni Lance. Umiyak si Danilyn at nagmakaawa, huwag mo akong putulin, pakiusap, bibigyan kita ng maraming pera hanggat gusto mo, kaya kong ibigay sa iyo ang aking buong pamilya ng kapalaran. Ngumiti si Lance, I'm sorry, I've decided to cut. If money can solve the problem, then it's not a problem. Okay, I have given you the chance to say goodbye, you're the isa na nagbigay nito. Huwag! Bulong ni Danilyn. Sa oras na ito, sa pasukan ng unang palapag ng mall, si Elsa at ilang mga pulis ay nagkataong sumugod, si Elsa at ilang mga pulis ay sabay na sumigaw, tumigil ka. At sa parehong sandali, ang mga gunting sa mga kamay ni Lance ay tumulak. Kachaw! Parang bumagsak sa lupa ang isang nyog na naputol sa puno. Crack! Sa harap ng mga mata ng lahat, sa isang kisap mata ay nahulog sa lupa ng unang palapag ang hindi mabata. Ah! Sumisigaw, ang tanging tunog na natitira sa buong mall ay ang hiyawan ng mga babae, at dapat kong sabihin na napakaganda nitong pinutol ni Lance, buo. At ngayon sa katawan ni Danilyn, agad na tumalsik ang dugo, kahit si Lance ay halos mag-spray sa kanyang mukha. Si Danilyn mismo ay nahimatay na. Nanginginig at tulala ang katawan ni Elsa doon, huli na siya ng isang hakbang, huli na lang ng isang hakbang, natanon niya ang pagbagsak nito. Pagkatapos ng mga hiyawan, nagkaroon ng katahimikan, nakatingin kay Lance at sa nahimatay na si Danilyn. Hahaha. Tumawa si Lance, huwag mong sabihin kung ano ang ginamit ni Lance sa death penalty. Ilang babae ang hinalay ni Danilyn, si Lance, bilang isang taong tumawid mula noong sinaunang panahon, ay talagang hindi makatingin dito. Guy, kung hindi niya kinumpis ka ulit, walang masabi kung ilang babae pa ang makakasalubong niya yung mga tumatayo at nag-uusap, kung sa susunod pag nangyari talaga sa kanya, malalaman niya kung may galit ang mga tulad ni Danilyn. O hindi. 208. Kahit na, talagang pinutol niya si Danilyn, hindi makapaniwala ang karamihan, akala ng karamihan sa kanila ay totoong naglalaro ito. Walang magawa si Lance habang nakatingin kay Elsa, na nagmamadaling pumunta sa unang palapag. Pagkatapos mag-react, umungal si Elsa sa galit, Lance, matapang ka. Pagkatapos sabihin iyon, nag-click ang mga paa ni Elsa at lumipad sa tuktok ng kisame upang suluhin si Lance. Lumiwanag ang mga mata ng karamihan nang makita nilang si Elsa ay nagsagawa ng kanyang kagaanan. Hindi napigilan ni Lance at iniunat ang kanyang mga kamay para sampelan siya ni Elsa. Natakot lang talaga si Lance na aksidenteng maputol ang mga posos, pagkatapos ng lahat, kay Lance, ang mga posos ay kasing babasagin ng paper mache. Lance, ang tapang mo. Galit na sabi ni Elsa, habang nakatingin kay Lance na nanginginig din, talagang ginawa ito ng batang ito. Opisyal, muntik na niyang dungisan ang aking ginang, tama lang na putulin ko ang kanyang sandata sa pagpatay. Lance, sophomoric ka pa rin, ngayon putulin mo na ang kalokohan at bumalik ka sa istasyon ng pulis kasama ako. Tumawa si Lance at tumango. Og! Walang magawa si Kent. Si Danilyn ay agad na iniligtas ng katulong ni Elsa at agad na dinala sa isang stretcher patungo sa unang palapag. Ang unang website na Consyo8.net. Sa sandaling iyon, dumating ang tiyuhin ni Danilyn na si Lynn Burstingheaven at ang iba pa. Kamusta? Natarante si Lynn Blastheaven at nagtanong. Sinabi ni Elsa, medyo na late din ako. Ano? Si Lynn Explosion Tian ay tumingin sa stretcher, si Danilyn ay nakahiga doon na natatakpan ng puting tela, at sa gitna ng puting tela, isang malaking pulang marka ng dugo. Magiging tanga lang si Lynn Explosion doon, pero naputol talaga ito. Sinabi ni Elsa, ngunit hindi mo kailangang mag-alala, naputol lang ito, at hanggat ipinadala ito sa ospital sa loob ng isang oras na para ayusin ito. Ipinadala ko na ang aking katulong upang kunin ice-to-ice ang mga pinababang gamit ni Danilyn, at maaari siyang ipadala kaagad sa ospital para sa operasyon. Kailangang patatagin ni Elsa ang mga emosyon ng pamilya ni Danilyn, kung tutuusin, hindi sila madaling guluhin. Si Lynn Explosion ay nakahinga ng maluwag nang marinig na may ganap pang oras para buuin ito.
Sa sandaling iyon, nagising ang walang malay na si Danilyn. Tito, Wuho. Nang makita ni Danilyn ang kanyang tiyuhin na paparating, umiyak siya sa sakit. Hinawakan ni Danilyn ang kamay ni Danilyn at sinabing, "Ayos lang, Dongfang." Ngayon lang sinabi ni Kapitan Shu na kakaputol lang at ipinadala sa ospital sa loob ng 1 oras. May oras pa para ayusin ito, ayos lang. Narinig ni Danilyn na hindi siya magiging eunuch, at agad ding bumuti ang pakiramdam, habang nakatingin kay Lance na nakaposa sa isang tabi, sumigaw siya, "Anak, hindi pa ako tapos sa iyo." Lin Explosion Tian ay tumingin din kay Lance, galit na lumabas sa kanyang mga mata. "Bata, napakabuti, ang lakas ng loob mo." Sabi ni Lin Exploding Tian habang nakatunog ang mga ngipin. Bahagyang ngumiti si Lance at hindi ito pinansin, ngunit naawa si Lance sa kanyang puso, hindi niya inaasahan na ang mundong ito ay magiging napaka-advance sa operasyon at magagawa pa rin niyang makabawi sa bagay na ginawa ni Danilyn ng walang kabuluhan. Sa oras na ito, dumating ang isa sa mga katulong ni Elsa na may dalang isang bag ng yelo at sumigaw, "Team Shu, nandito na ang yelo." Si Elsa ay abala sa pagsasabing, "Mabilis, mabilis, ilagay si Lin. Ang bagay sa silangan ay nasa yelo, dalhin mo kaagad sa ospital para maoperahan." Oo. Tumango ang katulong na iyon at pinuntahan ang bagay na pinutol ni Danilyn. Gayunpaman, sumigaw ang aide na iyon, "Team Shu, kinuha mo ba ang bagay na iyon kay Danilyn?" Galit na galit si Elsa, anong uri ng mga salita ang mga ito, ano ang ginagawa niyang isang dilaw na bulaklak na babae para kunin ang bagay na iyon mula kay Danilyn. "You words can go through the brain, I'm a woman, I'm going to take him something." Malakas na sigaw ni Elsa, inis na inis, pinatunog ito na parang lihim niyang inalis at bumalik sa gabi para kumuha. Para sa sarili, hindi man lang galit. Ang katulong ay abala, "Team Shu, kung hindi mo kinuha ito, kung gayon. Paano ang bagay na iyon mula kay Danilyn? Hindi ba ito sa lupa kung saan ito nahulog?" "Hindi." Sabi ng katulong na gusto lang niyang puntahan ito at kunin at ilagay sa isang bag ng yelo, ngunit wala siyang nakita kundi isang puddle ng dugo, kaya't tinanong niya kung kinuha ito ng Team Shu, at hindi. Huwag asahan na sunugin si Elsa. Nang marinig ito ni na Danilyn at Lin Explosion Tian, natarante rin sila at napalingon. Itinuro ng katulong ang isang puddle ng dugo sa lupa sa tabi niya at sinabi, "Tingnan mo sa iyong sarili, wala na ba, nandoon pa rin ang lahat noong nagpunta ako para kumuha ng yelo ngayon lang." Nagsalubong ang mga kilay ni Elsa, naguguluhan, nandoon pa rin ang lahat 1 minuto ang nakalipas, saan ito pupunta? Si Lindang Fanengten ay takot na puti, at maaari pa ring bumawi, ngunit ngayon ay nawala na ito. Sumabog si Lin nakita ni Tian Tian ang maputlang mukha ng kanyang pamangkin, abala sa pag-aliw, "Dongfang, huwag kang matuwa, hindi ka makakatakas, may oras pa." Tinanong ng assistant si Elsa, "Team Shu, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Si Elsa ay sumigaw sa galit, "Ano ang gagawin, hanapin mo." Noon lang, nakita ng katulong ang isang maliit na aso sa paanan ng fire hydrant sa harapan, at may ngumunguya ang aso. Ang katulong ay sumigaw, "Team Shu, nakita namin ito, kinaladkad ito ng asong iyon." Ano? Umiikot ang ulo ni Elsa. Lin Explosion Tian at Danilyn ay tumingin sa kung saan itinuro ng assistant, at siguradong isang tuta ang ngumunguya ng duguan. Hindi. Sumirit si Danilyn nang makita niyang ang kanyang sanggol ay desperadong nilamon ng isang tuta. Tumingin si Elsa sa sumisitsit na si Danilyn at agad na sumigaw sa kanyang assistant, "Ano pa ang hinihintay mo, umakyat ka at bawiin mo." Oo. Agad na sinugod ng assistant ni Elsa ang tuta na iyon. Gayunpaman, parang naramdaman ng tuta na iyon na may nagtatangkang magnakaw ng pagkain dito, at biglang kumagat sa pagkain at tumakbo palabas ng mall building. Kapitan, masama," tumakbo palabas ng gusali ang asong iyon na may dalang gamit ni Danilyn sa bibig nito. Sigaw ng katulong. Si Elsa ay hindi nakaimik, kaya kailangan niyang sumigaw, "Chase, kailangan nating maabutin ito." Pagkasabi niyon, si Elsa ay wala na ring magawang habulin ito, noong una ay hindi niya ito tinitingnan, ngunit ngayon.
Na kinuha ito ng aso, hindi siya maaaring manatili doon na walang malasakit, kaya kailangan niya itong habulin. Umiiyak si Danilyn habang bumababa sa stretcher at tumakbo palabas patungo sa pintuan ng mall, sabik na maibalik ang kanyang anak. Si Lynn Explosion ay nawala ng salita sa puntong ito, at nang makita niyang tumakbo ang kanyang pamangkin upang habulin ang aso sa kabila ng sakit, kailangan niyang sumunod at tumulong na habulin ito pabalik. Kinagat ng tuta na iyon ang sanggol ni Danilyn at mabilis na tumakbo palabas sa kalsada. Huwag tumakbo. Ang assistant ni Elsa ang unang humabol, kasama si Elsa na nakasunod malapit sa likuran. Nasaan ang aso? Tanong ni Elsa. Itigil ang pagturo sa kalye sa labas at sabihin, ano ang dapat nating gawin kung maubusan tayo sa kalye, napakaraming sasakyan sa kalye. Nang may masamang tingin, sinaway ni Elsa, ano pa ang magagawa natin, habulin. Sa sandaling iyon, sa likod niya, si Danilyn ay tumakbo palabas na umiiyak. Nakita ni Elsa na si Danilyn ay talagang nakakatakbo palabas, at nabigla, iniisip kung iba ang nakikita niya. Hindi pinansin ni Danilyn si Elsa at dumiretso sa kalsada. Sa likod niya, sumabog si Lynn at sumigaw, Dongfang, ingat sa sasakyan. Si Elsa ay komendat sa kanyang katulong, na sumenya sa kanya na magmadali at tumulong sa paghabol sa kanya. Ang mga taong si Danilyn ay naghabol sa kanya ng mag-isa, hindi makatwiran para sa mga pulis na hindi tumulong sa paghabol sa kanya. Bumagsak si Danilyn sa lupa bago siya nakarating sa kalye, hindi makatakbo. Mag-isa ang katulong ni Elsa na humabol sa lane, napakaraming sasakyan sa kalye, hindi ko alam kung saan nagpunta ang maliit na aso. Tinulungan ni Lynn Burstian ang kanyang pamangkin, na bumagsak sa lupa habang umiiyak, na makatayo at maaliw lamang siya, Dongfang, huwag kang mag-alala, sigurado akong hahabulin siya pabalik ng katulong ni Kapitan Shu. Si Elsa ay abala rin sa pag-aliw, oo, Danilyn, hahabulin siya kaagad ni Yu Xiaomo pabalik. Oo nga naman, mabilis na naabutan ni Yu Xiaomo ang tuta, ngunit ito ay ang tuta na kumagat sa sanggol ni Danilyn, at hindi ito bumitaw, kaya walang magawa, si Yu Xiaomo ay walang pagpipilian kundi ibalik ang buong aso. Pagkatapos tumakbo pabalik, Captain, ang asong ito ay nakamamatay na hindi bumitaw, wala akong pagpipilian kundi ibalik ang aso sa akin. Ngunit hindi ito bibitawan, ano sa palagay mo? Sumimangot si Elsa, itong asong ito rin talaga, hindi iyong gamit, ano ang nakawan, nahuli at nakakamatay pa. Masasabi lamang ni Elsa, sabay-sabay na ipadala ang aso sa ospital. Sa oras na ito, sinabi ni Lynn bursting tiyan sa mahinang boses, hindi na kailangan, kalahati na ang kinakain, ano pa ang silbi ng pagpapadala nito sa ospital. Sumigaw si Danilyn habang nakatingin sa bola ng mga bagay na kalahati pa lang ang kinakain. Ang takip ni Elsa ay nabigla rin, na hindi pa nakatagpo ng ganoong sitwasyon, at mahinang nagtanong, Team Shu, ano? Paano natin ito haharapin doon? Napabuntong hininga si Elsa at sinabing, dalhin ang aso kay Lynn bursting tiyan, kahit kalahati pa lang nito. Ibinigay ni Yu Xiaomo ang aso kay Lynn Bursting Heaven, nanlumo si Lynn Bursting Heaven na habang tinitignan niya ito, lalo siyang nagalit, bahagya niyang ibinato ang aso at pagkatapos ay direktang sinampal ito sa ulo ng aso. Ngunit ang aso ay napakatalino, naramdaman ang banta sa buhay nito, at inihagis ang nakamamatay na kagat sa bibig nito. Ang palad ni Danilyn ay tumama sa dugong itinapon ng aso, at biglang, kalahati ng natitira sa dugo ni Danilyn ay nabasag ng isang sampal, at sinamantala ng aso ang pagkakataong makawala. Reaksyon ni Danilyn at nagulat siya sa kanyang sarili, hinampas niya ang natitirang kalahati ng dugo ng kanyang pamangkin. Ito, Dongfang, hindi sinasadya ni Tito. Kailangan mong patawarin si Tito abala si Lynn Explosion sa paghingi ng tawad sa kanyang pamangkin. Tumagilid ang ulo ni Danilyn at tuluyan na siyang nawala ng malay. 209. Sinabi ni Elsa, dalhin mo siya kaagad sa ospital, kapag bumuti na siya, hahabulin natin siya sa panggagahasa ng mga babae. Tumingin si Lynn Explosion kay Elsa at nagtanong, Captain Shu, ang pamangkin ko ay nasa ganoong estado, anong krimen ang gusto mo pa rin siyang ituloy?
Napabuntong hininga si Elsa, Lin Botian. Isang sukat ang kasya sa lahat, ni-rape ni Danny Lin kung gaano karaming magagandang babaeng customer ang pumunta sa mall para bumili ng mga bagay-bagay sa mga nakaraang taon, maaaring alam mo, hindi mo sinasadyang nag-ulat, hindi ko alam. Hindi ka pa mananagot, at gusto mo pa ring bigyang katwiran si Danny Lin. Si Lin Explosive Tian ay ayaw nang magsalita pa kay Elsa at tumingin kay Lance. Sinabi ni Lin Explosive Tian kay Lance sa masamang paraan, "Bata, hintayin mo ako." Umiling si Lance at bumantong hininga, makatarungan pa rin ang krimen, sayang. Ikaw. Talagang sisubog si Lin Explosion, pinutol ni Lance ang kanyang pamangkin at umaktong parang wala lang. Dumating ang ambulansya, at si Lin Explosive Tian at isang pulis ay agad na dinala si Danny Lin sa ospital. Inakala ni Lance na ang mga gamit ni Danny Lin ay gagawin ng ospital at naawa sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ang aso ay kinuha siya sa huli, na isang medyo kasiya siyang resulta para kay Lance. Lumapit si Elsa kay Lance, nakataas ang kilay ng kanyang espada, at sinabing, "Lance, tumatawa ka pa rin." Sinabi ni Lance, "Bakit hindi ako makatawa? Ito ang pinakamagandang wakas." Tandaan ang website na Konsyo8.net. Ibalik mo ako sa police station. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Elsa. Ito ay isang tawag mula kay Menglun. "Haha, Captain Shu? Ginalit ka na naman ni Lance." Nakangiting tanong ni Menglun. "Menglao, anong gusto mo? Baka gusto mong palayain ko ulit si Lance." "Huling beses niya akong binugbog, binitawan ko na siya, this time imposible na." Sinabi ni Menglun, "Kapitan Shu, ang pagkukulong mo kay Lance ay walang malulutas, ito ay walang iba kundi ang ikulong siya ng ilang araw at magbayad ng pera." Ngunit ang Danny Lin na iyon ay hindi isang taong kulang sa pera, mayroon na si Lance ngayon. Nasaktan si Lin Explosion at si Danny Lin ay kinapin ni Lance, mas mabuti kung hindi na ituloy ng magkabilang panig ang bagay na ito. Bagamat may galit si Elsa sa kanyang puso, totoo rin ang sinabi ni Menglun, nangyari na ang mga bagay-bagay. Kalimutan mo na ito, makikita ninyo ang inyong mga sarili, ngunit, Lance, ipinapayo ko sa inyo na tumakas at itago ang inyong mga tsismis sa inyong sarili. Pagkasabi noon, sumakay si Elsa sa sasakyan ng pulis at umalis, iniwan silang tapusin ito. Sa kanilang sarili, hanggat hindi nila naabot ang ilalim na linya ng pulisya. Napabuntong hininga si Kent. Ngumiti si Lance, "Tito Leo, bakit kailangan mong bumantong hininga? Ikaw, tumatawa ka pa." Pinunasan ni Kent ang malamig na pawis sa ulo. Lumabas din si Sally. Tumingin si Kent sa mga manunood at pinasakay sina Lance at Sally sa kotse at umalis bago magsalita ng kahit ano. Nakita ni Lance na si Sally ay may dalang bag sa kanyang kamay, na parang damit, at nagtaka, "Bumili ka pa rin ng mga damit sa tindahan ni Danny Lin. Binayaran ko ang 2 set na ito, bakit hindi ko gusto ang mga ito?" Sinabi ni Sally na binili niya ang 2 set ng damit na ito mula sa tindahan ng unang tatak na pinasukan niya, ang isa ay kay Lance at ang isa ay sa kanya. Pumunta siya sa tindahan sa kabilang kalye para bumili ng higit pang set para kay Lance, at may nangyari. Lumiko lang ng ilang intersection, habang naghihintay ng traffic light, nakita ni Lance si Bella, nasa harap siya ng pedestrian street, na maraming stall sa magkabilang gilid, pati na rin ang maraming nagbebenta ng damit. Bella at si Lina Liang ay nasa harap ng isang stall na nagbebenta ng mga damit. "Uy, si Bella." Naalala ni Lance na tumawag si Bella para yayain siyang sumama sa pamimili ngayong hapon. Pagkatapos ay sinabi ni Lance kay Kent, "Tito Leo, huminto ka sa harap, maaga pa naman, may kaibigan ako sa harapan." "Good." Tumawid si Kent sa traffic light at huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba si Sally sa kotse kasama niya, at ngayon lang nakita ni Sally si Bella. "Tay, pwede na po kayong umuwi, mamasyal ulit kami ni Lance." "Ayos lang yan, huwag kang babalik ng huli." Kinailangan munang bumalik ni Kent kasama ang kanyang pansamantalang bodyguard na si Keong. Tumungo si Lance sa pedestrian street sa unahan. Naabutan siya ni Sally. "Hahanapin mo ba si Bella?"
May imbitasyon siyang mag-shopping kaninang hapon, at hindi ako pumayag dahil kasama kita, pero ngayong nakita ko na siya sa kalyeng ito, baka mahanap ko na rin siya. Oh! Sa harap ng isang street vendor, tinanong ni Bella si Lina Liang, gusto ba ni Lance ang ganitong estilo? Sure it will? I think it's good. Yun lang. Mabuti. Naisip din ni Bella na ito ay mabuti, at pagkatapos niyang kunin ito ngayong hapon, agad niyang tinanong ang amo, magkano ito? 110, sabi ng amo. Pwede bang mas mura? Minimum 100, ang damit na ito ay makapal, ito ay sobrang init sa taglamig, ito ay talagang hindi mahal para sa isang malaking piraso. Sige, heto. Binigyan ni Bella ang amo ng 100 at binili ang damit na iyon. Sa sandaling iyon, sa hindi kalayuan ay dumating ang boses ni Lance, Bella, nagkataon lang. Nang lumingon si Bella, nakita niyang papalapit sina Lance at Sally. Si Bella ay bumibili ng mga damit para kay Lance at hindi sinasadyang namula, lalo na't narito rin si Sally, hindi ba medyo nakakahiya kung kilala siya? Nakita ni Lina Liang sina Lance at Sally at walang imak na sinabi, hindi ito, nagkataon lang na magkita kami sa kalye, kaya tumambay din sila sa kalyeng ito Tinulak ng braso ni Lina Liang si Bella at bumulong, dahil nagkataon lang na narito ang mga tao, bakit hindi mo hayaan na subukan niya ang mga damit na binili mo para sa kanya, kung sakaling hindi niya ito maisuot, maaari pa ring baguhin ang mga ito. Namula si Bella at sinabing, tingnan mo bago ka magsabi ng kahit ano. Lumapit na si Lance at ngumiti, paumanhin, Bella, inimbitahan mo akong lumabas kaninang hapon, nagkataon lang na hindi ako available. Hindi ko akalain na nagkataon lang na makita ka sa kalyeng ito. Ngumiti si Bella, oo, nandito pa kayo. Ilang beses na tinulak ni Lina Liang si Bella gamit ang kanyang braso mula sa likod, na hinimok si Bella na magmadali at ilabas ang mga damit na binili niya para kay Lance. Gayunpaman, napahiya si Bella. Ngumiti si Sally, hello, Bella. Hello, Sally. Magalang na tugon ni Bella, bagamat pareho silang bulaklak ng paaralan, kadalasan ay wala silang contact, at kung hindi dahil kay Lance, malamang na hindi sila magkakaroon ng pagkakataong magsalita. Harap-harapan. Tiningnan ni Lance ang bag na dala sa kamay ni Bella at casual na nagtanong, Bella, ano ang binili mo? Bahagyang namula si Bella, at sa likod niya ay sinundot muli siya ni Lina Liang. 210. Nahihiyang sinabi ni Bella, isang damit. Hindi pa rin naglakas loob si Bella na sabihin ito. Nang marinig ni Sally si Lance na tinatawag na Bella, naramdaman niya ang biglaang pag-atake ng paninibugho sa loob, tinawag siyang mahal, Bella, medyo nawala sa loob. Masyadong nahihiya si Bella para sabihin na binili niya ang mga damit para kay Lance, kaya patuloy niyang iniiwasan ang pang-uudyok ni Lina Liang mula sa likuran. Tila hindi nakapagpigil si Lina Liang at agad na nagsabi, Lance, nagbigay si Bella. Nakita ni Bella si Lina Liang upang sabihin, takot na takot, abala sa paggambala kay Lina Liang, tinanong si Sally, Sally, ano ang binili mo, Nahihiya din si Sally para sabihin, ngunit nang makitang medyo malapit sina Lance at Bella, hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob na sabihin, bumili ako ng 2 set ng damit sa Oriental Mall, isa para sa sarili ko at isa para kay Lance. Natigilan si Bella doon, bumili siya ng mga damit para kay Lance at bumili din si Sally ng mga damit para kay Lance, ito ay masyadong nagkataon. Natigilan din si Lance at tumingin kay Sally, Miss, bumili ka ng damit para sa akin. Agad itong kinuha ni Sally at sinabing, dahil mayroon ka lang 2 pagbabago araw-araw, gusto kong ibalik ka rin ng ilang set, ngunit hindi ko inaasahan na bibili lang ako ng 1 set pagkatapos mangyari ang mga bagay na iyon doon. Gusto mo bang subukan ang mga ito? Medyo naantig si Lance at sinabing, Miss, salamat. Sa harap ni Bella at Lina Liang, binuksan ni Sally ang bag, naglabas ng 1 set ng mga leather coat at sinabing, ito ang leather, hindi ko alam kung gusto mo ito. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Isinuot ito ni Lance at ngumiti, not bad, I really like it, how much? 28,000. Sabi ni Sally. Hindi nagulat si Lance, ngunit parehong namutla sina Bella at Lina Liang, 28,000 para sa isang Amerikana,
oh my God. Kanina lang, hinihimok ni Lina Liang si Bella na magmadali at maglabas ng kanyang mga damit, ngunit sa ngayon, hindi rin siya nagmamadali. Ang mga damit na binili ni Sally para kay Lance, 28,000, ngunit si Lee Zuanier, ngunit 100 piraso ng mga kalakal sa kalye, bagaman maingat na pinili ni Bella sa mahabang panahon, ang kalidad ay dapat pa rin na maayos, ngunit, ang mga kalakal sa kalye ay mga kalakal pa rin sa kalye. Sa kabutihang palad, si Lina Liang ay napigilan lamang na magsalita, o kung hindi, ngayon kunin ang ground stall na binili niya, sa harap ng katad ni Sally, ay walang mapupuntahan. Sa ngayon, walang katapusang pagkadismaya si Bella habang pinapanood niya si Lance na sinubukan ang mga damit na binili ni Sally para sa kanya. Isinuot ni Lance ang mga damit na binili ni Miss para sa kanya at ngumiti, "Hey Ellie, very good, I like it, thank you Miss, hindi ko huhubaran." Galit na sinabi ni Sally, "Hindi ka maaaring magsuot ng bagong damit ng direkta, hahayaan kong labhan ito ni Tita Mina pagkatapos kong umuwi." Okay. Hinubad ni Lance ang kanyang damit at maingat na sinuot ni Sally para sa kanya. Titig na titig sina Bella at Lina Liang sa gilid. Lumingon si Lance kay Lina Liang at nagtanong, "Lina Liang, ano ang gusto mong sabihin sa akin ngayon?" Ako. Wala. Nauutol na sabi ni Lina Liang. Sinabi ni Bella, "Kung wala nang iba, babalik muna tayo." Mabuti. Tumango si Lance. Pagkatapos nito, umalis sina Lance at Sally, Bella at Lina Liang, sa magkaibang direksyon, at si Bella ay nakaramdam ng walang katulad na pagkawala sa kanyang mga damit sa kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, sa bahay ni London Liao Gayuan. Lumapit ang isang binata na may hawak na itim na canvas bag. Agad siyang sinalubong ni Shelton. Hello, ikaw si Harry Lee, tama ba?" Sabi ni Buffalo Liao. "Hello, Mr. Liao? Ako si Harry Lee. Umupo ka dali." Inimbitahan ni Shelton Liao si Harry Lee sa sala, itong si Harry Lee ay ang campus bodyguard na kinuha niya para kay Liao Gayuan. Sa orihinal, si Shelton Liao ay hindi kukuha ng campus bodyguard para sa kanyang anak, dahil si Yuan mismo ay ang sealed swordsman ng Palanan High School, isang henyong eksperto sa paaralan. Sa kasamaang palad, ang Lance na iyon ay mas malakas, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang kumuha na lamang ng isang makapangyarihang bodyguard para kay Gawon, at tingnan kung ang anak ng isang asong iyon ay mangangahas pa rin. Para ay bully ang kanyang anak at abusuhin si Lance bilang aso mamaya. "Harry Lee, may tsaa ka," sabi ni Shelton Liao. "Salamat, Mr. Lee." Tanong ni Shelton Liao, "Harry, hindi ko akalain na sa isang iglap ay magiging ganito kalaki ka, kumusta ang iyong ama?" "Ang lahat ay maayos sa aking ama, at hayaan mo rin akong kumustahin si Mr. Lee." "Naku, noon, kami ng tatay mo, nakapants din yan, sayang mababaw ang kapalaran ng tatay mo, kung hindi man lang, 30-something level expert na ang tatay mo ngayon." Sabi ni Shelton Liao. May damdamin. "Salamat Tio Liao sa pag-alala sa aking ama." Ngumiti si Shelton Liao, "Gayunpaman, mapalad din ang iyong ama na magkaroon ng isang makapangyarihang anak." "Salamat Tio Liao, sa pagkakataong ito pagdating ko sa lungsod ng London, inutusan ako ng aking ama na magtrabaho ng maayos kay Tio Liao, sana ay alagaan ako ni Tio Liao." Sinabi ni Shelton Liao, "To tell you the truth, mayroon akong anak, na nagngangalang Yuan, na ngayon ay nasa senior year na niya sa Palanan High School, sa orihinal ay isa rin siyang henyo na eksperto, ngunit sa kasamaang palad, palagi siyang binubuli. Sa pamamagitan ng isa pang masamang estudyante, at masyadong nakakahiya kung ako mismo ang makitungo sa kanya. Kaya, gusto kong hilingin sa iyo na maging personal bodyguard ng anak ko." Ngumiti si Harry Lee, "Tito Liao, huwag kang mag-alala, paprotektahan ko si Young Master Liao." Sa oras na ito, bumalik si Yuan mula sa labas. "Tatay, sino ito?" Tumingin si Yuan kay Harry Lee at nagtanong. "Ritian Zhao Yuan, mabilis na makilala si Harry Lee, siya ay isang sorpresa para sa iyo mula sa akin." Tatay, siya ba ang campus bodyguard na kinuha mo para sa akin?" Natuwa si Yuan, hindi ba posibleng abusuhin si Lance bilang aso mula ngayon? Eksakto.
Tumango si Harry Lee kay Yuan at binati, kilalanin si Young Master Liao. Good. By the way, what's your martial arts level? Si Yuan ay abala sa pagtatanong. Naningkit sandali ang mga mata ni Harry Lee at sinabing, sabihin ng totoo, 23 taong gulang na ako. Damn! 23 levels? Nasa Palanan High School yan, posibleng talunin ang unang pwesto yana. Hahaha, Dad, salamat, masaya ako sa bodyguard na ito. Sinabi ni Shelton Liao, mabuti at nasiyahan ka, mula ngayon, si Harry Lee ay nasa iyong mga kamay, siya ay anak ng isang matalik na kaibigan ko minsan, gumastos ako ng 40 milyon upang kunin siya, maging mabait sa siya. Masayang sinabi ni Yuan, huwag kang mag-alala. Nagtanong si Harry Lee, Young Master Liao, maaari ko bang tanungin kung anong uri ng tao itong si Lance na sinasabi mo? Gaano kalakas ang lakas? Ngumuso si Yuan, siya ang numero 1 masamang kabataan sa aking paaralan, hindi ko alam ang kanyang martial arts rank, natalo na niya ang pangalawang pwesto na si Fang Shu, na nasa rank 17, kaya dapat ay 18 o 19 siya, o baka 20. Ngumuso si Harry Lee, ang hamak na kontrabida, kahit na nangahas na ay bully ang aking Young Master na si Liao, paano gusto ni Young Master Liao na kumilos ako para pigilan siya? Si Yuan Liao ay mukhang tuwang-tuwa kay Harry Lee, na para bang nakita na niya si Lance na idiniin ni Harry Lee sa banyo at umiinom ng ihi. Sinabi ni Yuan, pag-uusapan natin kung paano siya pipigilan mamaya, ngunit may mahalagang bagay ngayon. Young Master Liao, mangyaring magsalita. Si Harry Lee ay mukhang napakadedikado niya, tutal, ang mga tao ay nagbayad ng mataas na presyo upang dalhin siya dito na may taunang sweldo na 40 milyon. Forget what they doing, keep on doing that.